Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin to si Atty. Libayan after nung debate. So, itong debate to medyo hindi pumabor kay Atty. Libayan yung naging hatol ng tatlong judges. So, 0-3 para sa kanya. 3-0 para kay Fiscal EJ. Ngayon, dito makikita niyo yung expression niya ah, medyo malungkot siya sa desisyon. Pero pansinin lang natin kung ano yung mga sinabi niya, yung kanyang kung ano yung mga nag-obserbasyon ko sa ano niya, sa itong nangyaring debate. Kasi parang may konting pag-question siya sa mga judges, 'di ba? Parang hindi may iwasan pero as professional dapat, 'di ba? Kung talo, talo. Hindi na yung marami pang dahilan o meron pang masasabing. Alam pa yung para sa basketball, hindi nawawala talaga yung mga meron isasabihin luto, hindi pabor yung kay ganito, pabor yung referee sa ganyan, hindi maganda ang tawagan. So dito, panoorin natin kung ano yung mga napansin ko o baka mapapansin nyo rin. So ito yung mga napansin ko. Panoorin po natin si Atty. Libayan. Saan na? Wala. Mag-18 para may ilabas yung mga argumento natin. Yan lang naman eh. Talo naman na tayo sa social media to begin with eh. Talo na tayo. Tingnan nyo, ang pinagbabasehan niya agad sa social media. So doon pa lang, alam niya na medyo sablay na yung magiging o tanggap niya na kagad sa umpisa pa lang to begin with. Alam niya na kagad na medyo sablay na sigurado yung mga sasabihin niya sa debate kasi doon pa lang alam niya na na sasablay siya sa debate. Kasi nga, 'di ba, ang paglalabanan sa debate, yung batas. Dito kasi sa social media, opinion, 'di ba? Opinion yung gusto niyang i-emphasize dun sa mangyayaring debate. So dito kaya sumablay siya kasi nga tulad niyan. Umpisa pa lang, sabi niya social media pa lang talo na siya, 'di ba? Sa lahat to begin with. Pero, ginawa natin ito para lumabas yung argumento natin. Pangalawa, hindi naman argumento lang pag-uusapan sa debate. Ang pag-uusapan niyo doon batas, 'di ba? Dito argumento yung gusto niya, yung 18 ang gusto niya kasi ngayon ang legal age. Pero sa batas 16 talaga. Yun ang sabi ng judges, 'di ba? Pero dito pinagpipilitan niya pa rin na 18. Excuse. Kasi nga opinion niya 'yun, hindi 'yun yung batas. Kaya sumablay siya. And I think, nailabas ko naman, and I want to expound on it. Okay? Para doon sa mga gustong makita yung mga kaso na pinakita ko doon sa debate, makikita nyo na maayos kung ano yung gusto kong ipahiwatig. Okay? Tapos, syempre, is it final? Hindi naman. Debate lang naman yun eh. Tama naman. Debate lang naman 'yun. So hindi naman 'yun nakakaapekto sa mga kaso sa korte. Pero malaking impact sa kanya yan as a lawyer, 'di ba? Kasi ah, aminin man natin, yung mga nanonood, ikaw tanongin mo sa sarili mo, ikaw kukuha ka ba ng isang abogado na nakita mo natalo sa debate, 'di ba? Ako personal, siyempre, hindi na ako magdadalawang isip, siyempre, maghanap ako ng iba. 'Di ba? Kasi doon pa lang mahina makikita mo ng para sa iyo medyo mahina yata to ko ito kukunin ko. Although sabihin natin para sa akin kasi mismatch kasi fiscal yung nakalaban niya. So kung experience lang yung pag-uusapan medyo malayo yung ah, pagkakaparehas nila.
Siyempre, abogado, siyempre may mga susunod pa dyan, fiscal, susunod yan, siyempre judges na. So, medyo ahead na si Fiscal EJ. So, mas marami na siyang experience compare kay Atty. Libay na medyo, sabihin natin pinakamabilis lang siguro parang baguhan. Kumbaga parang sa basketball, di ba? Powerhouse yung nakalaban niya, tapos baguhang team lang yung kay Atty. Libayan. So, medyo mismatch talaga. Di ba? Unless there is an actual pronouncement by the Supreme Court or there is an actual law na nagsasabi na yun ang age of sexual consent, yun yung lalabas. Pero tulad na sinabi ko sa inyo, talo na tayo. Everything, most lawyers, they say it's 16. Ayan, tingnan mo isa pa yan sa naging problema na Atty. Libayan. Sigurado naman, marami ng abogado nagsabi sa kanya na napayuhan na siya na hindi 16, hindi 18, 16. Pero, dahil nga opinion niya, pinanindigan niya kasi yun yung sinabi niya sa channel niya eh. Yun na yung, yung sinabi niya sa mga follower niya, sa mga subscriber niya, na kung tawagin nga nila Melo Yap, zombie, pinanindigan niya kasi pag binali niya yun, possible na pwedeng mabawasan yung subscriber niya, iwanan siya kasi sasabihin ng mga follower niya, walang paninindigan to si Atty. Libayan. Di ba? Pininiwala mo kami 18. Tapos ngayon, tumiklop ka sa 18. Di ba? Kaya paninindigan niya na 18. Yung opinion niya, paninindigan niya para sa mga subscriber niya, sa mga follower niya. Kaya nga nakita nyo naman nung bago nila ako tanungin, sabi nila it's very brave of you to take your side, to take the affirmative side. Oo naman. Kahit ako, bilib ako kay Atty. Libayan. Kasi ang tapang niya. Pinanindigan niya. Alam niyang mali, pero pinanindigan niya. Diba? Siyempre, ikaw lawyer ka, alam mo medyo sablay na, pero pinanindigan mo pa rin. Diba? So, tama naman yung sinabi ng mga judges na matapang si Atty. Libayan na itik yung position na yun. Na 16 ang age of sexual consent. Kaya sinasabi yun because they know it's difficult. Diba? Pero like I said, ano ba yung purpose natin for the debate? Kung sila manalo, well, they got their purpose. Congratulations sa inyo. Pero hindi naman yung manalo yung habol namin. Kasi pag titignan nyo sa social media talaga saturated na 16 yan. Isa pa sa mga problema na Atty. Libayan na medyo talagang tulad niya sinasabi niya, it doesn't matter naman kung manalo eh. Saka talagang pinanindigan niya, 'di ba? Sa mga previous video niya, talagang hindi sa kanya yung manalo. Ang importante lang sa kanya makarating sa dapat puntahan. Tulad niyo yung kaso niya, sabi nga niya, manalo matalo okay lang. Ang importante sa akin nakapunta ako sa Supreme Court. Nakapaghain ako ng batas. Basta nakapunta siya ng Supreme Court. Dito, okay lang din. And I just want to bring it out there that it's 18. And it worked. Ulitin ko, hindi ko naman kailangan manalo. I just have to raise my arguments. Diba? Ngayon, mga kabatas natin, ito yung sasagutin ko na kasi ito hindi naman kasali sa sa debate ito eh. Pero So ito, sinasabi niya na isa sa parang inirereklamo niya kay Fiscal EJ na naglabas si Fiscal EJ ng gantong video niya. 'Di ba? So dito kasi parang debate ito. Siyempre kailangan barahin o pasinungalingan. Parang cross-examination, ebidensya ba 'to eh? Ngayon dito sinasabi kasi niya rito na, 'di ba? Doon sa previous video ko na pinalalabas niya kasi sinungaling yung mga taong hindi naniniwala kay Atty. Libayan o hindi naniniwala sa kanya na ang age of sexual consent is 18. Na tinatawag niya pang di ba? Tinawag niya pang PDF file protector, mga ganun-ganun. So, dito pinakita lang ni Fiscal EJ na yung pagkakamali niya. Kasi foul nga naman na porket ba hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, sinungaling kami or protector kami, di ba? So, doon pa lang
Dun, hindi niya ini-expect na ilalabas ni Fiscal EJ yan. Doon nasira siya. Nasira yung, ibig sabihin, nasira yung diskarte niya. Kumbaga parang nawindang kagad sa, kumbaga sa boxing, tinamaan kagad siya ng uppercut, sabi nga ni Melo Yap. Tinamaan siya ng uppercut. Nawindang siya. Hindi niya na alam kung kung paano siya magpo-focus sa kanyang argumento. Kaya dito niya nilalabas na ah, yung saloobin niya. Pero although nung time ng debate parang kinwestiyon niya yan. Bakit immaterial na yung inilabas mong video ko, pero sabi nga ni Fiscal EJ, hindi. Kasama to kasi pinapakalat mo nga yung mali yung ano mo yung sinasabi mong sinungaling at child PDF file protector kaming mga against sa sinasabi mo. Which is opinion mo kasi yun eh. Iba ang opinion mo, iba sa debate. Kaya dito na softlock siya. Ngayon ito, nilalabas nga ni Atty. Libayan yung sentimiento niya na hindi dapat to nilabas doon ni Fiscal EJ. Siyempre, debate yan. Alam mo, kung competitive kasi yung isang tao, he hate to lose. Diba? Gagawa ka ng paraan para manalo ka. Diba? Siyempre, ito si Fiscal EJ, matagal na rin abogado to, humawak na rin to ng mga kaso. Siyempre, alam niya yung diskarte. Tulad niya, alam niya yung diskarte kay Atty. Libayan na ito madaling masira sa kanyang sa kanyang ginagamit na strategy. So nabulaga siya rito ni Fiscal EJ. Alin ni Fiscal EJ I think this is below the belt. So hindi ko rin dapat sagutin ito. Kasi what's the relevance? Sabi ko nga sa kanya. Hindi naman ito relevant. Pero ipapaliwanag ko sa inyo at sasagutin ko na ngayon, Fiscal EJ, ha? Ito sa kanya lang ipaliliwanag dito nung wala na yung mga judges. Pero dapat doon pa lang piniliwanag niya na yung tungkol dyan eh. Diba? Tsaka hindi below the belt eh. Nakapublic yan sa YouTube. Ginawa mo, sinabi mo yan, ginawa mo yung video na yan. So part of evidence yan, hindi yan below the belt. Hindi naman yan below the belt na hinamak ka, sinira yung pagkatao mo, hindi. Dito, sinabi lang dito ni Fiscal EJ na mali yung pinapakalat mo na yung mga hindi naniniwala sa mga sinasabi mo is sinungaling. Siyempre, ibig sabihin ba yung 3 judges na bumoto kay Fiscal EJ, sinungaling at PDF file protector, di ba? Kasi hindi sila sumang-ayon sa'yo. Tapos sasabihin mo below the belt yung ginawa ni Fiscal EJ. So medyo doon may problema tayo doon, 'di ba? Kaya nga ibig ko sabihin kung talo, dapat di ka na naglabas ng video tungkol diyan. Siguro okay lang labas ka sinabi mo, ganun talaga talo, may nananalo, may natalo. Nagkataon lang na mas napagandaan or maganda yung naging ni Fiscal EJ, 'di ba? Baka makuha mo pa yung simpatya ng ibang hindi naniniwala sa iyo, 'di ba? Makinig ka. Makinig ka raw, Fiscal EJ, paliliwanag sa'yo kung bakit. Kasi nga, hindi naman tama na yung hindi kasali sa debate ko, tsaka yung mga video ko ang isasali mo dun. Yun, isa pang, diba sinasabi ko sa inyo, maling ni Atty. Libayan eh. Si Fiscal EJ, nag-research kasi kung ano yung pwedeng ibangga sa'yo na pwede mo ikatalo. Diba? Abogado talaga si Fiscal EJ. Talagang pinaghahandaan niya. Ikaw, ang ginawa mo kasi, ewan ko feeling ko lang, medyo overconfident ka sa sarili mo masyado, na kaya mo, hindi ka nag-research, kaya no wonder siguro, kaya yung ibang case na hawak medyo hindi maganda yung naging resulta, diba? Kasi parang kulang sa preparasyon. Unlike nung kabila, kay Fiscal EJ, sabi nga ni Melo sa video niya, 'di ba, sa in-upload natin, tinulungan nila si Fiscal EJ, 'di ba? Na sa mga equipment, talaga nag-prepare. Pinagandaan yung debate ninyo. So dapat sana ganun din yung ginawa mo, hindi ngayon na kung kailan tapos na saka mag-iiyak diyan na below the belt, kung ano pa sasabihin mo. Pagtalo, talo.
Total, hindi naman, sabi mo naman, hindi naman makaka-apekto yun sa mga hatol ng husgado, eh, di ba? Dahil debate lang naman yan. So, there's no point na i-justify mo pa yan, di ba? I think that's irregular. If people think this is regular, I don't know. Ako, basta ang ginawa ko ay I stuck to all his arguments. Hindi dito. Isipin mo na lang kung kunwari kukuha ako ng reference din sa kanya doon sa mga sinabi niya sa korte habang nagpo-prosecute siya ng kaso. Tapos yun yung ilalabas ko doon sa debate namin about age of sexual consent. Pwede naman eh. Wala namang restriction sa ginawa, di ba? Wala namang, kayo naman yung naglatag, pagkakalam ko, kayo yung naglatag niyan. Sila, Atty. Libayan, naglatag ng mga, ng setup kung paano gagawin niya sa debate. So it means, pwede nyo gawin kung anong gusto nyo gawin. Di ba? Ngayon, kung ang diskarte ni Fiscal EJX ganyan, eh wala naman siya nilabag sa rules ninyo, so walang problema doon, di ba? So, di ko makuha yung point dito na Atty. Libay na parang sa kanya is medyo naging ano to, medyo malaking issue sa kanya tong paglabas ni Fiscal EJ nitong ebidensya nito na siya rin naman ang gumawa, di ba? Sa kanya rin naman ang galing. Kumbaga, ang kinuha niyang ebidensya ni Fiscal EJ, galing din sa kanya. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo nung nakaraan, nahuhuli si Atty. Libayan, parang sardinas eh, di ba? Eh hindi, ibig sabihin, parang isda. Si Atty. Libayan, nahuhuli sa sarili niyang bibig. Di ba? Nasa kanya rin ang problema. Di ba? Pero tulad ng sinabi ko, we achieved our purpose. Nakapagturo tayo ng batas. That is what batas natin is all about. Hindi. So, may part doon na totoo sinabi niya na at least may natutunan tayo kay Fiscal EJ tsaka sa tatlong judges na mali yung sinasabi na Atty. Libayan tungkol sa batas. So, opinion niya, siguro pwede namang may punto naman kasi ang legal age naman talaga is 18. 'Di ba? So, yun na talaga tinatanggap natin dito sa lipunan natin, 'di ba? Pag below 18 ka, tulad yan, hindi ka pa pwedeng bumoto. Hindi ka pwedeng magmaneho nang wala kang kasamang merong professional na driver's license, 'di ba? Hindi ka makakuha ng student license. Hindi ka makakuha ng lisensya pag hindi ka pa legal, 'di ba? So, hindi ka pa pwedeng pumirma ng kung ano-ano nang walang consent ng parents. So, doon medyo may nakikita ko yung punto ni Atty. Libayan. Well, nanaig pa rin yung 16. Bakit? Kasi 16 naman na talaga sa kanila eh. Pero as far as I'm concerned, I still stick to 18. Bahala na kayo ngayon pumili. Kasi nga, napanood nyo naman yung arguments ng both sides at ipapakita ko rin sa inyo yung mga kaso na ginamit ko kanina. Yun na nga, isa sa problema pa. Alam naman niya yung batas. Batas na yung pinag-uusapan, yung pinagdedebatehan nila eh. 'Di ba? Hindi siya nag-stick dun sa usapan nila tungkol sa batas, sa debate. Ang inilaban niya, yung argumento niya, yung opinion niya, which debate na pinaglalabanan eh. Kaya nga panoorin niyo yung debate, makikita niyo doon medyo nag-lecture pa doon yung mga judges na mali. May pinatungkulan siya ron, hindi na sinabi, pero sinabi naman ng mga judges na batas ang pinag-uusapan, hindi naman yung opinion. So, yun, payo ko na lang sa inyo, panoorin nyo na lang yung video nung debate. So, ang moral lesson lang naman siguro sa debate na yun mag-research, di ba? Alamin yung mga kondisyon ng debate at pag-usapan ko ano ang pag-argumenta sa debate, hindi opinion. At pinakahuli, tanggapin ang resulta ng kung ano man yung pagtatalo niya. Manalo, matalo, tanggapin. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Hindi mo na kailangan maglabas ng sentimiento kung ano-ano pa eh. Basta kung talo, talo. 'Di ba? Tanggapin na lang natin. Be professional. 'Di ba? Maraming salamat po.